Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bagong balita dito. Camille Villar dawit sa boat buying sa Cavite. Ito, meron pang tarpaulin sa likod, nandyan siya eh. Ito'y tinanggi niya na hindi siya kasama dyan, pero ang picture ay klarong-klaro na nandyan siya, di ba? Meron pang tarpaulin sa likod. So ano ba ito? Ito ang Comelec orders Camille to explain alleged boat buying in Cavite activity. So April 22 ito nangyari. So baka pasok ito sa sa pagbaban ng di ba, ng itong pagbaba ng katulad ng mga activity nito, promotion na gumagamit ng pera. Yun, makikita natin kung gaano katalim ang batas ng Comelec dahil itong si Camille Villar ay sangkot di umano sa boat buying sa Cavite. At mayroong isang napakatibay na video, ebidensya ito na pinadala ng isang anonymous na citizen sa Cavite, pinadala sa Comelec. Kaya ang Comelec ay nagbigay ng 3 araw na show cause order kay Camille Villar. Ito yung pagpapaliwanag sa 3 araw lamang kung bakit hindi siya sangkot sa boat buying na yun, kasi nandun naman talaga siya klarong-klaro at mayroong tarpaulin na nakalagay ang kanyang pangalan. Okay, so para sa detalye atin panoorin ang video. Atin hiniram ito. Kudos kay Sa Iyong Araw na pagagaling na vlogger. At ito ang video atin panoorin courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Camille Villar madidisqualify? Nakakalukot na balita ito. Comelec, hindi mapigilan. Maglalabas ng show cause order ang Commission on Elections laban kay senatorial candidate Camille Villar dahil sa posibleng pagkakadawit ito sa vote buying. Nakatanggap sila ng video mula sa isang anonymous complainant kung saan si Villar ay nasa stage habang may 2 lokal na kandidato na namamahagi ng pera at nagpaparaffle sa Imus, Cavite. Ipinost niya sa social media ang video noong February 16 kaya pasok na sa campaign period ng national candidates kung nangyari ito sa naturang araw. Pagpapaliwanagin ng Comelec ang senatorial candidate na si Camille Villar dahil sa aligasyon ng vote buying o pamimili ng boto. Oras na matanggap ang show cause order, bibigyan ng 3 araw ng Comelec si Villar para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Ayan, tapos ang maligayang araw ng mga Villar. Hindi bali, nandyan pa naman yung kanyang nanay sa Senado, di ba? Kung manalo ito, paano yun? Di ba, ang dami ng senador na Villar, mag-ina pa. Grabe naman, di ba? Di ba meron tayong batas noon tungkol dito sa itong parang dynasty, di ba? Yung dynasty, yung lahat ng nasa pamilya nyo ay mayroong mga ranggo sa gobyerno. Katulad na halimbawa na si Cynthia Villar, ina ni Camille ay senador, and then ito ay magiging senador din, and then ang anak nila or apo ay magiging congressman, at ang anak ng congressman ay magiging mayor. So kung ganyan na halos lahat sa pamilya ay nandito na, nagtatrabaho na sa public servant sa gobyerno, bawal kasi yan, di ba? Bakit naman hindi tinitingnan ang batas na yan? Dapat kasi sa Pilipinas, kapag senador na ang iyong ama or ina, hindi na dapat maging senador ang anak. Pero pwede yan kapag wala na sa pwesto ang ina, nag-retire na or ama, pwede pwede ngayon ang anak kakandidato. Hindi pwede yung pagsabayin, di ba? Mga gahaman sa sa posisyon sa gobyerno. Anong meron? Ano bang meron sa gobyerno na pinag-agawan talaga? Grabe. Hindi makontento sa pera ang mangyayaman na ng mga ito eh. Tapos gusto pang magtrabaho sa gobyerno. Anong meron? Di ba? Ano ba talagang meron sa gobyerno? Ginoo, Diyos ko. Narito ang taga-Comelec ko. Pakinggan natin to. Comelec Executive Director Attorney Teofisto Elnes Jr., head of the Committee on Contra Bigay, said it received a complaint against Villar on Monday from an anonymous complainant accusing the administration bet of vote buying. Elnes said they received a video link of what appeared to be a political sortie in Cavite. The video showed Villar sharing the stage with local candidates where a member of the public received money after being declared a winner during the event. Ito mga kababayan, balikan natin na nandito si Camille. Ayan, itong naka-orange, yan si Camille.
Villar. At sa likod merong tarpaulin nakalagay Camille Villar. At meron siyang paraffol, ang premyo diyan ay pera. Kaya anong tawag diyan, 'di ba? Vote buying na 'yan 'di ba? Kasi namimigay ka na in favor of your position na iboboto ka, 'di ba? Parang binibili mo na kasi pera 'yan. Ewan ko lang sa Comelec kung talagang meron silang ngipin at kung kaya ba nila talagang tanggalin itong mga Villar dahil alam naman natin na tatawagan kaagad sila ni Cynthia or ni Manny. 'Di ba? Paano na kaya 'yan, 'di ba? Ang tatawag sa kanila Manny at Cynthia, sasabihin na wag nyo nang disqualify ang anak ko, 'di ba? Andin regaluhan ko kayo, anong gusto nyo? Rolex ba na relo? Tag-isa kayo? O yung Patek na katulad na kay Manny? Ganyan talaga yan kasi mayaman Ang pinagtaka ko lang dito, kapag mayaman ka na, kung ako siguro, hindi na ako ng stress, maghanap ng stress. Kasi kapag magtrabaho ka talaga sa gobyerno ng tama, may stress ka talaga dahil ang dami-daming trabaho diyan. Sila ang yaman-yaman na pwede lang kasing upo na lang yan at maghintay ng pera. Papasok sa kanila, marami silang kumpanya, maraming pera sa bangko. Bakit ba talaga tatakbo? Grabe naman. At galing kay Manny, kay Cynthia, mabuti ang mga lula nito, hindi senador, no? Ito sa anak, batang-bata pa tong si Camille, inuhubog na magiging senador Iba ka ang anak ni Camille ay magiging congressman kaagad or senador din sa susunod na panahon. Kaya walang katapusan, dynasty. Ang tawag dyan, dynasty, buong pamilya ay naglingkod sa pamahalaan, merong posisyon. Bawal yan sa batas natin Pero hindi yan tinitingnan dahil karamihan din sa politiko, hindi lang mga Villar, karamihan din ay dynasty ang kanilang pamilya. Katulad ng mga Duterte, di ba? Dynasty yan. Kasi si Digong, presidente, si BP Sara, vice president, yung si Basti ay mayor ba yun? O yung isa si Pulong, congressman. Dynasty na yan, hindi kasi pwede yan. Kaya lang hindi yan tinutuligsa ng Senado, ng Congress, kasi marami din diyan sa congressman at marami sa Congress at sa Senado na ganun din na halos buong pamilya sila ay merong mga posisyon sa gobyerno. Okay, patuloy tayo sa ating balita, courtesy ng Sa Iyong Araw. Said cash prizes can be considered as a form of vote buying. I submit na report sa Committee on Kontrabigay. Mayroong naganap na activity, isang activity doon sa barangay Buhay na Tubig, Imos, Cavite. Doon sa activity na yon, ayon doon sa na-submit na report sa Committee on Kontrabigay, nagpapakita mayroong isang kandidato, mayroong namibigay nag-aabot ng pera, parang raffle, no? So isa-serve na namin ngayon yung show cause order and we will wait for 3 days upon receipt of the show cause order for them to justify and explain. Isang araw na akala ng lahat ay ordinaryo lang. Biglang bumulaga ang isang balita na hindi natin inaasahan. Marami ang nagulat, marami ang nagtanong, bakit si Camille Villar? Paano nangyari ito? May pag-asa pa ba? Ang Committee on Kontrabigay sa pagiging maigpit pagdating sa eleksyon ay tila hindi nakikila ng aksyon. Ngunit hindi ito isang simpleng desisyon. Comelec issues 5 show cause orders. Isang mabigat na hakbang ang ginawa ng Comelec. Naglabas sila ng show cause orders, hindi lamang kay Camille Villar, kundi pati na rin sa 4 pang kandidato. Pero bakit tila si Camille Villar ang sentro ng usapan? Ayon sa Comelec, nakita si Villar na dumalo sa isang event na may papremyo kung saan makikita ang kanyang pangalan at imahe sa mga banners, mukhang raffle, cash giveaways. Oo, ngunit teka lang, sabi nila, nandun lang naman siya sa stage. Ayan, so nandun nga sa stage. Ito, anong tawag diyan, di ba? Ayan, si Villar, si Camille. Sa likod niya, merong banner na Camille Villar ang, ano ba yan? Ang kahusayan, ganun ba yun? Ito, nang bibigay siya ng pera, So anong tawag diyan? Ngayon, ang problema nito, kapag nangyari ito sa Marso kasi ay yung talagang bawal na ang ganyan na mga aktibidad.
Kaya kung Marso ito or Abril lang nangyari, ay lagot si Camille. Pero sabi niya, February pa daw ito nangyari. So kung ganun na February, ay meron siyang lusot dito. Kung February pa ito nangyayari. Pero sa balita kasi kanina sa Rappler ay April 24 eh. April nangyari yan. Kaya lagot si Camille dito. Ngayon, bakit nangyari ito? Nitong panahon na kumalas siya sa alyansa. Anong rason? Di karma, di ba? Kasi ang ganda-ganda ng pag-introduce sa kanya ni PBBM sa mga rally ng alyansa, tapos bigla lang nagpa-endorse kay BP Sara Lustay. Anong tawag diyan? Di ahas, di ba? Kaya merong karma, nakarma siya. Siguro, loyalista ni PBBM yung nakabideo sa kanya. Ngayon, dahil sa ahas to, kaya inireport sa Comelec, pinadala yung video, kaya lagot. Malaking problema kapag may ngipin ang Comelec, kapag hindi yan nakukuha sa under the table ng ama at ina ni Camille. Alam naman natin na milyonaryo sa Pilipinas yan, napakayaman. Tingnan nyo naman, mayroong rice monopoly, binibili lahat ng kalupaan sa Pilipinas na rice field, ginagawang subdivision, di ba? Housing, mayroong mga housing projects. Of course, wala na tayong ano dyan, pero ang tingin natin ay nagmanipulate din sila, lalo na sa bigas, sa rice tarification law, na hindi makaangkat ang NFA, kundi sila lang ang mga company na private ang umaangkat sa Vietnam, kahit sa Cambodia umangkat din, China. At ang mga businessman na yun na private ang yumaman, hindi ang NFA ang nagkompra ng ating bigas, kaya nga hindi makontrol. Yang nagmura ngayon na bigas na 20 pesos na lang per kilo, yan ay subsidize ng gobyerno ang mga farmers para maibenta na mura sa gobyerno, para maibenta rin na 20 pesos lang sa mamamayan. Alright, balik tayo sa video. Hindi siya mismo ang namigay, pero Comelec believes otherwise. Dahil kahit simpleng presensya sa ganitong klaseng aktibidad ay maaari ikonsidera ang paglapag, lalo na kung ito'y ginagawa sa gitna ng eleksyon. Therefore, naglabas ang Comelec ng isang ultimatum, 3 araw, walang extension, magpaliwanag ka. Pero may twist, Camille Villar sa kanyang pahayag ay mariing itinanggi ang lahat ng akusasyon. Sabi niya, nangyari ang event noong Pebrero 9, 2 araw bago pa opisyal magsimula ang campaign period. Kung totoo ito, maaari siyang makaligtas. Ngunit may isang problema. Ang mga video at larawan na isinumite sa Comelec ay hindi basta-basta. Galing ito sa anonymous tipsters. Ayan, so ang video mismo ay merong date yan eh. Sa mga eksperto sa film, sa video, ang mga eksperto dyan, alam nila kung anong date ginamit or kinuha ang video na yun. Sa Rappler, ay meron akong nakita sa Rappler na ang event na ito ay nangyari April 24 yata yun. So April, so pasok na siya sa sa campaign period, so bawal na. Pwede sana ito ginawa ni Sara nung amigdat ni Camille noong January pa or February. Sabi nga niya February pero hindi April, kaya lagot siya dito. Ngayon, 5 show cause order ang hiningi ng Comelec. Magpaliwanag siya sa 3 araw lang. Galing sa pagtanggap sa show cause order ay magpaliwanag siya in letters, sa sulat. Di ba, alangan naman na bunganga lang yung doon, di ba? Isulat yan para formal ang kanyang show cause order. Magpaliwanag siya kung totoo na February pa yan. Kasi hindi niya may paliwanag na wala siya dyan kasi klarong-klaro siya yung namimigay ng premyo at meron pang banner sa likod na pangalan niya. Klarong-klaro, di ba? Alangan naman na AI yan, klarong-klaro naman na hindi. Kaya merong instant karma Ewan ko lang kay Amy Marcos kung anong instant karma sa kanya, dahil sa talagang tinutulig sa kanya ang gobyerno. Imbis na kapatid niya yung presidente, dapat tumutulong siya sa kapatid niya. Kasi kung ano mang
maganda na nagawa ni PBBM ay mag-reflect yung kay Amy Marcos at mahatak din siya. Doon siya bumibilib sa mga sa mga sindikato, di ba? Bumibilib siya kay Inday Lustay na makukulong na nga yan sa dahig. Susunod na yan. Kung hindi ma-impeach, may kaso din siya sa dahig. Pero mas maganda ma-impeach siya dito para hindi siya makasuhan ng dahig kung meron pa siyang kaso dito. Pero pagkatapos ng kaso sa Pilipinas ni BP Sara, kung manalo man siya, pwede pa rin siya habulin ng ICC. Kaya walang kawala. The karma is real and the karma is near. Grabe, no? Parang rhyme lang. Alright, tapusin natin ng video courtesy ng ating kaibigang sa iyong araw. Ang mga mamayang nagsusumamo para sa malinis na halalan at gayon sinusuri ng COMELEC kung ang mismong date ng event ay kasado nga sa depensa ni Villar. Kung tumama ang petsa sa labas ng campaign period, ligtas si Camille. Pero kung hindi, isang bangungot ang maaaring sumalubong sa kanyang kandidatura. Nakakalungkot isipin, isang batang Villar, anak ng pinakamayamang tao sa Pilipinas, ngayon ay nakataya ang pangalan at karera sa isang pagkakamali na maaaring hindi niya sinasadya. Tama. Hindi yan sinasadya eh. Meron kasing mga campaign manager yan si Camille at baka dahil alam nila na malakas si Camille at maraming pera, kaya gumawa ng ganyan na paraffle. And then ang binibigay ay mga cash gift. Cash talagang binibigay sa mga tao doon. Pero okay lang naman yan kapag nangyari sa January or February, labas sa time frame ng campaign period para sa eleksyon. Pero kung nangyari yan Marso at Abril, at ayon sa ating nabasa sa Rappler ay April nangyari yan, kaya walang lusot si Camille. Iwan ko lang kung buhusan sila diyan ng isang truck na pera sa Comelec, kung tatanggap sila, di ba? Marami namang pera yung mga Villar. Truck ng pera niyan eh. Mayayaman yan. Talagang mayaman. Kaya nga, kahit na ang pagkakamali ni Camille ay bakit siya lumipat ng partido? Bakit siya nagpagamit sa PDP? Ano bang promise sa kanya ni BP Sara? Bakit naniwala siya? Alam naman niya na ano na yan si BP Sara, may kaso na. At kung hindi man yan ma-impeach, makulong sa Pilipinas, ay doon sa ICC. Bakit naniniwala pa siya doon? At sumama pa siya kay Amy Marcos. Kaya maling desisyon eh. Dapat doon ka talaga, kung ikay politiko, doon ka sa malakas. Doon ka sa gobyerno na side. Para sureball na manalo. Manalo na sana yan eh. Ngayon nagkaroon pa ng problema. So anyway, kung nangyari talaga yan February 29, kung mamagic nila yan, mamagic nila yung video, kasi merong pizza yung video eh. Lalo na kung kuha yan sa camera or DSLR. Palagay ko kuha sa cellphone eh. Iwan ko lang kung nakaset ang time nito. Ay malalaman yan. Malalaman yan ng mga expert kung anong time nakuha ang video. Alright, paki-comment sa ating comment section sa inyong mga nalalaman sa loobin mga kababayan tungkol dito sa vote buying ni Camille. Siya ba talaga ay ma-disqualify dito o hindi? At ano ba ang kanyang kasalanan dito? Okay, so sa mga bago pa lang nakabisita sa channel, ay sana naman ma-subscribe nyo at ma-share ang ating video para sa kapakanan ng sambayanan. Maraming salamat at ingat ang lahat.